magsasalita. Ang aking mahal na kapatid, Ginoong Michael Angelo A. Cervantes. Maaari na mixing ako. Sa ating pong guest speaker, Sir Brian Cervantes. Salamat Sir Mark, Kuya. Ayun, di ko inaasahan yung mga sinend ko palang credentials sa'yo. Na-invento ko, sabihin mo pala dito sa harapan. Sana pala dinagdagan natin. Pati yung nag-guesses ako sa Senaculo, pumasok ako sa seminaryo. Pero yun, ang haba. Pero salamat Kuya. Isang karangalan din na tumuntong ako dito at ipakilala mo. Mas proud ako sa'yo. Pero sa haba ng sinabi mo, mukhang okay na to. Congratulations graduates, maraming salamat. Pero yun, akala ko siya punta na tayo ng recognition. Sa haba ng sinabi mo. Pero kidding aside, this is so surreal. Hindi ko ma-explain kung ano yung nafe-feel ko ngayon na nandito ako ngayon sa harapan nyo. Nagsasalita at magbibigay ng inspirasyon. Pero, bago yun, syempre, gusto ko munang bumati. Sa ating minamahal na tagamasid, Pampurok, Dr. Gloria M. Pineda. Sa ating masipag at matatag na punong-guro, Dr. Alvin Araung. Sa ating kapitapitagan at napakakisig na punong barangay, Kagalang-galang Alfonso C. Cruz. Sa napakagandang ulo ng magulang sa pangalanan, Ginang Jasmine C. Henson. Sa mga masipag na opisyalis ng barangay, sa mga huwarang guro, sa mga minamahal kong mga magulang, sa mga tagapakinig na kahit na nakalungkot man na hindi kayo pwede pumasok para mapakinggan kahit pa paano yung mga sasabihin ko. Maraming salamat po at higit sa lahat, sa mga magsisipagtapos at mumumpleto, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sige naman dyan. Isang mapagpalang araw sa inyo? Gutom na ba kayo? Tapusin ko na to. Sige, wait lang. Dahil nga mahaba yung sinabi ni Kuya, ikilihan ko na lang. Pero syempre, joke lang. Joker ako. Pero yun, pahapon lang din, babatiin ko lang din yung dating punong guro ng BPIS. At ngayon yung Regional Education Program Specialist na si Sir Louie. Kung nasaan ka man dyan ka lang. Hindi nagpapabati po kasi siya. Nakita niyo yung story ko kagabi and sabi niya, ay, nagulong ko siya kasi hindi niya daw ako mapapanood. Pero ayun, pinabidyo mo na, Sir, yan, nagtataka sila kung nasaan ka. Pero ayun, hello po. So, ayun, simulan ko na. Last 2023, 2 years ago, naalala ko na may message ako ng Ate Atcha, ni Ma'am Mary Grace, na napakaganda ngayong araw-araw. Ang tinanong niya ako kung baka pwede ba maging guest speaker sa recognition ng 2023 ako. So, agad ko tinanong yung sarili ko, bakit? Bakit ako? 2023, naalala ko kasi parang 2 or 3 months pa lang akong job order employee nun sa Provincial Government of Bataan. And noong time na yun, wala akong kapera-pera. Pero nagkakasama yung sahod na madalas kapos. Kaya talagang sabi ko yung Ate baka hindi pa ako handa. Then, last March 11, sinabihan ako ni Kuya, Sir Mark, tinanong ako kung pwede ba ako maging guest speaker kasi ako yung napipisil nila. And, ayun, inisip ko ulit. Bakit? Pero this time, sabi ko, permanent na ako.
permanent na ako sa PGP. And baka pwede na ako maging inspirasyon nun. Baka feeling ko naman mukha na akong may napatunayan. Ayun yung mga tanong na yun yung dahilan kung bakit alas 3 na ako ng umaga nakatulog kanina. Para lang makagawa ng outline sa kung paano bang si Michael Angelo Cervantes o si Miko na anak ni Bondo at ni Alma ay karapat-dapat na magsalita sa inyong harapan. Ano nga bang napatunayan ko? Ang sagot ko, wala. Wala pa. Wala pa akong napapatunayan. Dahil gahan naman kahaba yung sinabi ni Kuya kanina, yung mga credentials na narinig mo kanina, alam ko hindi yun yung basihan para sabihin kong may napatunayan ako sa buhay. Wala pa akong napapatunayan. Alam ko wala pa akong napapatunayan. At yun yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kung bakit pinagtagpo tayo ngayong umagang to. Malakas ang loob ko. Dahil alam kong kahit wala pa ako napapatunayan, may baon ako. At alam kong yung baon ko, baon nyo, baon nyo. Baon ng mga magulang dito at ng mga tao. Ano yung baon ko? Pangarap. Lahat tayo may pangarap. Alam kong lahat tayo may pangarap. So, pwede bang itaas yung mga kamay ng mga tao dito na sino yung may mga pangarap sa buhay? Sila nga, wala ng pangarap. Ayan, sige po. Ano po? Ano ba po? Sino dito yung mga walang pangarap? May nagtataas na kami sila. So, lahat tayo meron. Agree ba kayo kapag sinabi ko na libre lang mangarap? Libre lang mangarap. Pwede ko din bang sabihin na masarap mangarap? Kasi nga sabi nila, di ba, masarap ang libre. At sobrang sarap mangarap. Sa mga kinder, hello? Sorry. Sa mga kinder, gusto ko yung tanongin. Kinder? Kinder! Ano yung pangarap niyo paglaki? Ano pangarap mo paglaki? Police! Sino ba? Ano pangarap mo giver paglaki? Sundalo? Sundalo? Sino ba? Katriona, ano yung pangarap mo paglaki? Doktor? Mukhang kailangan ko pa talaga magpayaman. Doktor? Rob, ano ang pangarap mo paglaki? Teacher! Oh, teacher. Masipag ba mga teacher sa sa bangal? Bakit kaya tayo yung atcha? Pero yun, naalala ko nung edad mo ako, nung kinder pa ako, napakarami kong pangarap. Pero yung mga pangarap ko hindi para maging engineer, police, sundalo, doktor. Yung pangarap ko, sana yumaman kami. Sana lumaki yung bahay namin tulad ni Lola Tinay. Yung tuwing Pasko, may isang napakatambuhalang snowman umiilaw doon na titignan ng mga bata tuwing gabi. Ayun yung hinihintay namin tuwing gabi, magbubukas yung at lulubuhan yung napakalaking snowman dyan sa harap. And pangarap ko din na sana mabigyan ko ng tindahan si Mama. Hindi lang ba sa tindahan, hindi lang ba sa grocery. Gusto ko yung sinlaki ng pure gold nila attorney. Yung sinlaki ng pure gold nila attorney sa niloloin ko. Pangarap ko din doon na sana makabili ako ng halo-halo o palamig kay Lola Chabing na hindi galing sa pera ng magulang ko. Sana makabili din ako ng tindang clean kay Lola Buding. Ayun yung mga pangarap ko ng bata ako. At higit sa lahat, sana tulad ni Lola Presi, balang araw si Mama makapagpa-5-6 din.
Yan yung pangarap ko nung kinder ako. Kasi lagi sila magkausap ni Lola Pres. Inisip, ano ginagawa naman ako? Nangihinapit na pera nung si Lola Pres. Yung pala, utang na pala eh. Kaya huminto magpautang si Lola Pres dahil dito. Yan yung pangarap ko nung bata ako. Hindi ko pa alam yung mga engineer, hindi ko pa alam yung mga architect, yung mga police, mga teacher. Yun ang mga pangarap ko at grade 6. Napilitan akong lumipat sa school. Lumipat ng school. Kasi lumipat kami sa Warani. Tumira kami sa Warani. Sa isang 16 square meter na apartment. Just think about it. 16 square meters. Isipin mo, 4 na metro. So, pinagkasya namin yung mga sarili namin doon. Alam mo kung bakit? Dahil sa pangarap. Yung apartment namin, as in siksikan kami, tabindaan. Kaya habang natutulog kami, hindi namin naiwasang sumigaw. Kasi may mga lumalong mga motorista na napakaingay talagang kung bumarulot ng motor. Ayun. At doon ko mas natutunang mangarap. Doon ko nakita yung hirap ng buhay. Sa baryo, magutong ka man. Marami kang pwedeng lapitan. Marami kang mga kamag-anak. Ayun nga, kung talikuran ka ng mga kamag-anak, hindi ka sila na presi. Dumagdag po si Kabebe, Tita Nene. Yung Tita Nene kapatid nila doon, hindi Tita Nene ko ha, kasi yung Tita Nene ko, namumutan din. Pero sa bayan, kailangan mong gumawa ng paraan. Kailangan mong matuto sa buhay. Kailangan mong magkasya yung 10, yung 20, kailangan mong pagkasyain yung maghapon. Madalas nga walang baon. Kung anong pwedeng asahan ko, di si Papa. Nagawa na kay Kuya ko, umiingat ako. Break, 5 minutes. Kung nang pwedeng asahan ko, di si Papa. Nung mga balay niya, si kartero siya. So, sa loob ng 1 linggo, pagkakasya namin ng 1 linggo, tatlo kaming nag-aaral, si ate, si kuya, mas yung mga kailangan ko namin. Pero paano nagawa nila Papa yun? Paano nagawa nila Mama na pagkasyahin yung 1,000 per week sa 6 na tao? Mahirap ang buhay sa bayan pero kailangan para sa pangarap. Doon ko mas hinalaan yung mga magulang ko. Doon ko nakita yung halaga sa kakayahan nila. Doon ko nakita ang magpursige para makapagtapos kami na pag-aaral kung paano sila naghihirap.
Kasi ito yung sinusulat ko para stress ng umaga. Hindi, sabihin ko ba ba ito? Pero, hindi. Ay, sorry. Hello. Hello. Ay, ang pangit ang boses ko. Hello. Pareho ng budget. Joke kasi. Narinig pa rin ba ako? Sorry. Narinig po ako sa likod. Okay po. Pero yun, hindi ko makakalimutan. Isang beses habang naglalaro pa kami ni Mama. Pinagbabomba ko siya sa poso. Habang inumusad niya yung mga damit, bigla na lang siyang humagulgul. Tinanong ko bakit? Di ko alam po ano yung sasabihin sa kanyang mararamdaman ko sa sinabi niya, pero sabi niya, Nico, ayoko na ng ganitong buhay. Hirap na ako. At yun yung unang beses na ako si Mama na nasasaktan, na napagod, na gustong sumumpo sa hamon ng buhay. Yun yung araw na nalaman ko na kailangan ko pala talagang mangarap. Kaya sinabi ko sa sarili ko, gagawin ko yung lahat para matupad ko lang yung pangarap ko. Ang dami kong naging pangarap. Gusto kong maging engineer nun. Gusto kong maging architect. Nung naging leader ako at pumasok sa ministry ng Batayan, narjot na rin akong mangarap. Mangarap bilang isang pari. Pero pumasok po ako sa seminaryo, hindi ko rin buwan kung bakit. Joke lang po, pero ayun, tinawag ako ng Panginoon noon. Pero alam mo na, hindi ko na rin po natuloy. Kasi naalala ko, may utang pa si Mama sa surprise eh. Paano ko mabayaran ng alay yun? Pero alam mo na, nangarap ulit ako at nag-atag ambisyon. Sa mga sinabi ni Kuya kanina about sa akin, siguro, na-feel mo naman na talagang napakahilig kong mag-perform, napakahilig ko sa singing. Kasi singing na yung buhay ko. Kaya nung college, lalo ako nabuhayan nung pumasok ako sa teatro. Lalo na nung pumasok din ako sa industriya ng pelikula, pero hindi bilang artista. Hindi lang bilang artista. Kundi bilang director. Gusto ko na maging director. Gumawa ng maraming pelikula, maglahat ng iba't ibang storya. At hanggang ngayon, hindi ko binibitawan yung pangarap na yun. Unti-unti. Dahan-dahan. Ang dami kong pangarap. Well, sabi ko nga kanina, libre lang naman mangarap. Growing up, mas nakita ko yung tunay na ikot ng buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan nasa gitna ka lang, minsan mabagal, madalas bumibilis. Napaka-unpredictable ng buhay. Inevitable nga yung pagbabago, sabi nila. Kaya sa isang iglap, pwede yung mangyari. Dati, isa rito sa pangarap ni Ina, ng lola ko, na makita ko sa stage na to, nagsasalita, na nagtatagumpay sa buhay. Ganyan din yung pinsan kong alam kong simula una pa lang sinusuportahan talaga ako sa bawat desisyon ko sa buhay. Si Ate Jelly. Unfortunately, hindi na rin ako naabutan na magsalita dito, pero alam kong nakaupo sila dyan, kasamang pumapalakpak sa inyo. Wish na ako, hindi dyan. Huwag kang matakot. Ito yung rason kung bakit ako umuho.
kay Kuya. Dahil rin kay Mama. Dahil sabi niya sa akin, Miko, pumayag ka na. Hanggat malakas pa ako. Hanggat kaya ko pang marinig at makita ang nasa stage. Hindi mo natakot. Hindi mo natakot sa sinabi ni Mama o hindi mo siya pinagalitan dahil alam ko totoo. Hindi natin hawak yung buhay natin. At marami ang pwedeng magbago. Kaya dear graduates and completers, hanggat kasama pa natin yung mga magulang natin, pasalamatan natin sila. Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal na binigay din nila. Ilaban natin sila. Ilaban natin yung mga pangarap natin at huwag natin susukulan ng mga yun. Dahil alam kong yung mga pangarap na yun, para rin sa kanila. Kaya, gusto ko lang kunin yung pagkakataon ito na magpasalamat kay Papa at kay Mama. At alam namin sa mga tao na tumulong sa amin para magtagumpay. Maraming salamat sa inyo. Na kahit ang medyo madalang na ako dito sa bangka, bawal ko yung mga yun. Bawal ko yung utang na loob, yung mga tulong at araw na ibinigay nyo. Dahil nga pamatasan na ito. Ng eskulahan na ito. Kaya, maraming salamat, Ma. Dahil alam ko sa pangarap na to, kasama ko kayo. Salamat dahil simula ko na hindi kayo nagdala ng isip na sakripisyo ang lahat. Mabigyan lang kami ng malusog at magandang buhay nila Kuya, nila Ate, at ni Josh. Ganito ba si Josh? Ayun si Josh. Si Josh, yung bunso namin kapatid. Hello, Josh! Alam, yung kapatid na sobrang mahal ko. Alam mo karamihan, lahat kilala na si Joshua. He has a condition. May Down syndrome siya. Hindi siya diretsyo na magsalita. Minsan hindi siya nakakaintindi. At madalas hindi natin siya naiintindihan. Kinatatakutan ng mga bata kapag lumalabas sa bahay. Nagtatakbuhan na yung mga yan kapag lumabas si Joshua. Maririnig mo na agad, di kapag lumabas si Joshua sa bahay. Yan, yung maririnig mo kapag lumabas si Joshua. Alam mo, sobrang spontaneous lang ng pagsulat ko sa speech na to, na na-distract ako sa ingay ni Joshua na nung time na sinusulat ko to, ang ingay niya, lagi kasi siya nagpapatugtog. Kung ko siya alam ko, naririnig yun. Pero yun, nakakatawa kasi, para bang sinasabi niya rin na, Kuya, sama niyo naman ako sa speech. Sama naman ako sa speech. Ay, Joshua. Ayan, napanood na yun. No, yun. Mas okay po may boses ko. Pero yun, parang sinasabi sa akin ni Joshua, Kuya, sama mo na ako sa speech. Ganun. Pero somehow, nagbigay sa akin ito ng realization about Joshua and about sa pangarap. Tulad kaya natin, may pangarap din kaya si Joshua? Nangangarap din kaya siya? Ano kaya yung gusto niyang maging? Ito yung tanong na gusto kong masagot. Kasi, sabi natin, libre lang mangarap. Pero kahit libre, hindi magawa ni Josh. Hindi ako. Kaya alam kong mas kailangan ko mag-pursue. Para makakit ko yung pangarap ko. Dahil yung pangarap ko, para yun sa pamilya ko, kay Papa, kay Mama, sa buong pamilya, especially kay Joshua.
na wala akong ibang pangarap, kundi yung mabigyan sila ng magandang buhay. Sana kapag nakikita niyo si Josh na umiikot sa baryo, kawayan niyo siya, huwag kayong matakot. At sama ang isipin niyo, kinakamusta niya kayo. Kinakamusta niyo yung mga pangarap niya sa buhay. Kaya sana, ayun, dear grade 10 students, mga kinder, pag nakita niyo si Josh minsan, sana maging wake-up call din sa inyo na kamustahin din yung mga sarili niyo kung nasan kayo at nasan yung pangarap niyo. Masarap mangarap. Pero napakahirap, lalo na kung mahirap ka. Parang yung isda na nagnanais lumipad, parang yung pagong na nakikipagkaalalahan sa tunay mo. Darating yung oras na gusto mo nang sumuko at huwag na lang abutin yung mga pangarap mo. Darating din yung mga oras na kailangan mo nang isang tabi yung mga pangarap mo. And worst, kalimutan mo na lang yung pangarap mo. Dear graduates, competitors, mangarap kayo. Sa pagdaan ng mga araw, mas maintindihan niyo yung hamon ng buhay. Sapat na may baon kang pangarap para magpatuloy. Nawa, isama niyo sa pangarap niyo yung mga taong sinakripisyo yung sarili nilang pangarap para makamit yung mga pangarap niyo. Yung mga magulang niyo, na walang ibang hangad kundi mabigyan din kayo ng masaganang buhay. Yung ate nyo, yung kuya nyo na nagparaya at huminto na lang sa pag-aaral para lang mauna kayo makapagtapos. Isama nyo sa pangarap nyo yung mga taong naging dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Unti-unti. Dahan-dahan. Wala pa man tayo napapatunayan, alam kong darating yung araw na sama-sama natin lalasapin yung tagumpay. Kasama yung mga mahal natin sa buhay. Libre lang mangarap, pero kailangan natin ng dedikasyon, katatagan, at malawak na pangunawa para makapit natin ito. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Nawa ay paunin nyo rin yung mga salita na sinabi ko. Baunin nyo rin yung mga aral na natutunan nyo sa paaralang ito. Lalo-lalo na yung mga sinabi at mga aral na binigay sa inyo ng ating mga guro. Baunin nyo itong lahat. Kasama yung mga pangarap nyo. Congratulations, graduates and completers. Gayon din sa mga magulang. Sa mga magulang, kailangan po nila ng inyong suporta para makamit nila yung pangarap nila. Hindi lang pinansyal, gayon na din yung emosyonal at moral na suporta. Maniwala tayo sa mga batang to. At huwag kayong matakot gumabay dahil kailangan nila kayo. Gusto ko rin kunin yung pagkakataon na ito dahil nalalapit na yung halalan. Iboto niyo po ako. Nalalapit na yung halalan. Mga magulang, a friendly reminder lang po, bumoto po tayo ng tama at matalino. At some point, nakasalalay sa mga luluklog natin yung magiging lagay ng pangarap ng mga anak natin. Hindi lang sa ayuda, hindi pati sa paggawa ng batas. Muli, binabati ko kayong lahat, mga magsisipagtapos at mga kumpleto. Maraming salamat sa inyo at magandang buhay po.